Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang mga banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Pakibati muna ang mga katabi, pakisulyapan bilang pagbati. Pinabati rin natin ang mga nakasubaybay ngayon sa misang ito na nasa kanilang tahanan. Batiin natin ang Panginoon, palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ngayon po ang ikasyam na pagsisimbang gabi natin. At nung unang gabi, sabi ko, ang bawat buwan ay katumbas, ang bawat araw ng siyam na gabi ay katumbas ng siyam na buwan ng pananatili ni Jesus sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Kaya ilan po ang nakasyam na buwan? Siyam na araw? Taas ang kamay. Ayan. Buo ang Jesus. Siyam. Nakawalo lang po. 7. Oh, talaga. Marami sa iyo nakakompleto. Amen. Palakpakan natin muli ng malakas ang Panginoon. Pupunta na ako sa conclusion ng ating pinagnilayan ng siyam na gabi. Ang 7 gifts of the Holy Spirit. Piety, knowledge, ano ba yan? Fortitude, fear of the Lord, counsel, understanding, and wisdom. Ang 7 kaloob ng Espiritu Santo. Sige nga po, testing nga nang kung may nakuha kay Father kahit konti. Can we identify the gift? Sige nga po. Anong regalo ang nasa sayo sa mga sumusunod na sitwasyon? Yan. Nahihiya ako sa Diyos kapag di ako nakakasimba dahil napakabuti niya sa akin. Ano ba yung fear of the Lord, understanding, o knowledge? Ano po? A, B, or C? A, yun. O, yun. Di ba? Pag naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, we become so afraid of being separated from Him.
Natatakot tayong mapalayo sa Panginoon. Ano? Ang tawag natin doon ay fear of the Lord. Wow! Number 2, nasisiyahan akong paglingkuran ang simbahan kahit di binabanggit ang aking pangalan bilang pasalamat sa kabutihan ng Diyos sa aming pamilya. Ito ba ay counsel, piety, or knowledge? Ano po? B? Piety? Oo, pwede, ano? When the Spirit warms our heart, we are moved to reverence. Kaya tayo nagsisimba, ano? Kasi naramdaman natin yung alab ng pagmamahal. Kaya sabi natin sa piety, the gift that warms the heart. At hindi lang reverence, obedience. Kaya tayo sumusunod. At hindi lang obedience, service. Kaya tayo nagsiserve. Dahil naramdaman natin ang init ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Ayun. Parang nakakatuwa naman at may nakuha kahit konti. Marami palang nakuha kay Father. Punta ako sa pangatlo. Ayan. Nakakuha ako ng kasagutan at kaliwanagan sa gumugulo sa aking isipan habang nakikinig ako sa sermon ng pari. Ito ba ay wisdom, fortitude, or knowledge? Ang clue dito, spark in the mind. Parang may kislap, may liwanag. Ano po ba yan? A, B, or C? C, knowledge, di ba? Naliwanagan ng isipan natin. Ano? Yan. Okay, parang ano pa? Ito pa. Masakit man, pero nakayanan kong tanggapin ang pagkawala ng kaisa-isa kong anak. Oh, mabigat to, ano? Mahirap, pero nakayanan na kinaya. Ito ba ay fortitude, counsel, or knowledge? A, B, or C? A, ano? Katatagan. Di ba? Yun yung the gift that lifts courage. Lalong pinapatatag tayo, ano? Sabi natin. Okay, number 5. Parang review lang po ito, ano? Pagkatapos kong magdasal, naging malinaw sa akin na mali na ipalaglag ko ang anak na dinadala ko sa aking sinapupunan at hindi ito naaayon sa gusto ng Diyos. Ano ba yung gift na nagtulak sa akin para malaman ang will of God? Ano? Ito ba ay A, fear of the Lord, wisdom, or knowledge? A, B, or C? A, B, or C? B. Wisdom, di po ba? Ano? Pag yung gift, yung wisdom of the heart of God, mali yung ginawa ko. Magpapalaglag ko yung bata, mali yun. So nalaman mo yung will of God. Ano? Ayun, last na. Ito ang pinaka-challenging siyempre. Dadalang ko si Father Edwin ng Crispy Pata ngayong Pasko dahil alagad siya ng Diyos at poging pari. Ano ba to? A, understanding, fortitude, or piety? Parang nalito kayo nung may Crispy Pata na, ano? Diba? When the Spirit touches, warms our heart, we are moved. Diba? Ano kaya yung na-move tayo to love those who are connected to God? Ano yon? Piety, di po ba? Pag nag-alab ang puso mo, mamahalin mo pati ang mga mahal ng Diyos. Ayan, piety ang tawag doon. Amen. Ayo, kahit paano ay 95% kayo, mali lang kayo doon sa number 6. Talagang misleading yung crispy patang yan at palaging kasama yan. Puntahan na natin para to summarize lang po the gifts. Yan. Sa pagtalakay po natin ng 7 gifts, may
isang image na lumabas. Kilala ko ang Holy Spirit as sanctifier, parakletos, ibig sabihin kakampi, advocate, abogado natin pag tayo ay may mga hinaharap na pagsubok. Ang isa pang description ng Holy Spirit, consoler, mga aliw, di ba? Yun ang translation natin sa Tagalog. Pero ngayon, ibang muka ng Holy Spirit, siya pala ay bestower of gifts. Yan. Siya ay tagapagbigay ng mga kaloob. Ano? Kaya ngayon, binubukas tayo na kapag may mga hinaharap tayo, may mga kaloob na ibinibigay sa atin ang Espiritu Santo. Siya ay bestower of gifts, sabi nga. At hindi lang ordinary gifts ang binibigay niya, kundi supernatural gifts. Kaya yan ang aganda ng pagtalakay natin ngayon. Pag sinabing supernatural gifts, yung mga natural gifts, pera, ari-arian, pero ang kayang ibigay ng Espiritu Santo are divine gifts, mga makadiyos na kaloob. At ito nga yung 7 na tinalakay natin. Pangalawa ay, ang kapuna-puna dito ay 7. Alam niyo po, sa Bible, 7 is a symbol of fullness. Pag 7, ibig sabihin, ganap, buo, perfect. Yan ang number 7. Pwede niyong tayaan sa wedding bukas. Hindi po kami nataya dyan sa wedding. Pero gusto lang sabihin na pag natanggap mo yung 7, kompleto na yan. Kompleto na yan. The 7 gifts remind us that the Spirit penetrates into every aspect of life. Pag taglay mo yung 7 yan, ako, kompleto na. Kaya mo nang nakakapasok siya sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Pagagamit natin ang grasyang yan sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Halimbawa, buhay pamilya. Nako, kailangan mo yung 7 gifts. Sa iyong buhay, sa iyong trabaho, nako, napakaraming hamon ng pagtatrabaho. Kailangan mo ang gifts. Pag ikaw ay naglilingkod, public service ba yan? Kailangan mo yung 7 gifts. Kaya, pag nandyan sa yan, it can penetrate every aspect of your life. Kaya, sabi nga, 7 is fullness. At ang maganda rin po dito sa ating pinag-usapan, the gifts target the inner man. Ang puntirya ng 7 kaloob na yan, yung ating loob. Hindi yung external actions. Ang inuuna niyan, tinatarget yung kalooban natin. Tinuturuan ang puso nating magpasya ng tama. At susunod na po yung external actions. Kapag tama ang loob, susunod na rin magiging tama yung mga external actions natin. Kaya yan ang ganda ng 7 gifts. Yan ay tulong sa ating pagpapasya, tulong sa mga pananaw natin sa buhay. Ginagabayan tayo ng 7 gifts of the Spirit. Kaya ang magandang tanong ay, how do we respond to the gifts? Paano ba tayo tumutugon sa biyaya na kaloob ng Espiritu Santo? So may mga hindi magagandang tugon pag pinag-uusapan ang gifts of the Spirit. Number 1, fear. So pag pinag-uusapan yung kaloob ng Espiritu Santo, some are afraid of the gifts of the Spirit. Halimbawa, yung mga charismatic gifts. Yung mga taong takot sa mga charismatic gifts. Naalala ko nung seminarian pa po ako, nag-healing mass si Father JP. Si Father JP may a gift of healing. Pag nag-pray over siya, tumutumba yung mga kasama ko seminarista. Ano nangyayari? Na-slain.
Kaya nung ako na, talagang tinigasan ko. Hindi ako papatumba ni Father. Nilabanan yung gift of the Spirit. May iba naman, ayaw ng gift of tongue. Diba? May mga iba kasi na pag nag-gift of tongue, parang hindi mo maintindihan yung mga sinasabi, natatakot ka. Dapat hindi ganon, because we must not fear the graces of the Spirit, especially the 7 gifts. Kaya dapat hindi fear ang disposition natin kapag pinag-uusapan ang Holy Spirit. Pangalawa na hindi magandang pagtugon, neglect. Yan. Hindi pinahahalagahan. Parang tayo, wala lang. May 7 gifts okay lang. Pero alam nyo, napakaganda na ngayon ay ipinapaliwanag ito sa atin para mas ma-appreciate natin ang kaloob na ito ng Holy Spirit. At maging, siyempre, kikilos tayo ayon sa kaloob na ipinagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo. Kaya yung susunod na dalawa, ang dalawang magandang tugon kapag pinag-uusapan ang gift. Number 1 is gratitude, pasasalamat. Parang si Mama Mary, nang tumanggap siya ng biyaya na maging ina. Naku, napaka-grateful ni Mama Mary. Kaya nga napaawi pa siya ng Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri. Sana ganun din, Kapag pinag-uusapan ang kaloob, laging grateful po tayo. At receptive. Yan, bukas. Para si Mama Mary, nang ibigay sa kanya ang regalo, buong puso niyang tinanggap. Mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi. Alam niyo, may inaanak po ako na napakasarap regaluhan. Nung maliit pa, pinupuntahan ko lagi, kasi napaka-grateful nung bata. Pagpunta ko, inabot ko yung regalo, wow! Ang mata talagang mulat na mulat, bulaga. Wow! Hindi pa niya alam kung anong laman, pero wow! At pagkatapos, sasabihin, lalapit sa akin, kikis agad. Thank you, Ninong Father. Tapos sa harapan mo, bubuksan yung regalo. Pero mumurahin lang naman, pero tapos pagkatapos niyang buksan, kahit mumurahin, hahalikan pa. Sabi ko, nakakatuwa ng mga regaluhan itong batang ito. Mga kapatid, sana ganun din ang disposition natin kapag pinag-uusapan ang mga kaloob, Let us always be grateful and receptiveness of the heart. At the end of our reflections on the 7 gifts of the Holy Spirit, let us imitate Mama Mary's grateful and receptive heart. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Awitin natin ang awit sa pag-aalay.